Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito po, no, ang ating Vice President Sara Duterte mga kababayan ay nawawala po. No? Hindi po makita ngayon ang ating Vice President Sara Duterte sa kalagitnaan po, no, ng mga pangyayari dito sa ating bansa ng pagbaha mga kababayan, nadulot po, no, ng mga napakalakas na ulan mga kababayan. At ang ating Vice President Sara Duterte ay hindi po ngayon matagpuan o hindi po siya makita mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so ano kaya ang nangyari dito sa ating Vice President dahil hindi nga po siya makita mga kababayan at nowhere to be found po siya ngayon, no, sa kalagitnaan po ng mga nangyayari dito sa ating bansa. No, ngayon po ay marami pong nagdurusa, marami pong mga kababayan natin ang mga apektado, no, ng pagbaha mga kababayan, no, at ang nangyayari ngayon ay wala po ang ating Vice President Sara Duterte. No, dahil nakikita lamang po natin ngayon, no, sa kanyang mga operation ng Office of the Vice President ay walang iba kundi yung kanyang spokesperson mga kababayan. So ito po yung balita mga kababayan, no, na papakita ko sa inyo dahil hindi nga po makita itong ating Vice President ngayon. Tanong nga po ng mga kababayan natin nasaan na ang Vice President? Naalala ninyo, yan na yan po yung parang halos salita, no, na kanilang sinasabi nung panahon na ang ating Vice President ay walang iba kundi si Leni Robredo. No, nasa na daw ang Vice President mga kababayan. O ngayon, parang bumabalik po sa kanila, no, dito sa mga DDS yung tanong na yon, nasaan ang Vice President? Ito naman po ang sabi, no, kayo naman masyado naman kayo Siniguro naman daw po ni Vice President Sara Duterte na nakahanda ang satellite offices ng Office of the Vice President kahit pa nasa ibang bansa siya ngayon nakakaranas ng sama ng panahon ang Pilipinas. Yun naman pala, no, nasa ibang bansa pa rin siya mga kababayan. Palakpakan natin. No, samantalang yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-iikot na po, no, dito po sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? At talagang inaasikaso po niya, no, yung mga dapat na gawin ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Matapos nga po ng kanyang meeting, no, sa Amerika kay President Donald Trump mga kababayan, ay dire-diretso po sa pagtatrabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang ating Vice President ay nowhere to be found po. Panoorin natin tong balita na to. Sabi nga dito ng mga kababayan natin diyan ka na lang mag-rally ka habang buhay. Ito po yan mga kababayan, panoorin natin tong balita na to. Sa YouTube pala siya. Wait lang panoorin natin. Siniguro naman ni Vice President Sara Duterte na nakahanda ang satellite offices ng Office of the Vice President kahit pa nasa ibang bansa siya ngayon nakararanas ng sama ng panahon ang Pilipinas. Nasa ibang bansa naman pala. Ayun naman, hindi pa ata tapos, no, sa kanyang pagbabakasyon at pagrarally doon. No, baka may mga inaasikaso pa po ang ating Vice President sa ibang bansa. Intindihin nyo na lang. No? Pero yung mga obob, no, ng mga DDS, bira pa rin ang bira sa ating Pangulo. Kahit na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, no, pagdating po niya, galing Amerika, diretso po siya sa meeting ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nag-ikot siya sa iba't ibang lugar sa ating bansa.
no, para lang po mapuntahan yung iba't ibang lugar, no, na nasalanta ng malawakang pagbaha, mga kababayan. Ito, panoorin natin, no? Kasi nasa ibang bansa pala siya, hindi pa ata tapos magbakasyon. Paliwanag ni VP Sara, na-institutionalize nila ang kanilang Disaster Operations Center. Bumuo sila na isang team na nakatutok sa anumang emergency o disaster sa bansa. Ayon naman, grabe, no? Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino, mga kababayan. Grabe yung kanilang no, parang motto ba tawag diyan? Yung alam niyo yung datingan ng nung nila Pastor Giboloy, parang gano'n. Makikita mo yung connection eh. 'Di ba, mga kababayan? Kay OBP spokesperson Attorney Ruth Castello, kahapon July 23, aabot sa mahigit 4,000 na mga apektadong pamilya ang nabigyan ng tulong ng OBP sa mga gaganaping o magbibigay sila sa mga gaganaping relief operations sa iba't ibang mga apektadong lugar. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pupunta yung tulong at opisina. Alam nyo, mga kababayan, yung style na yon, ganun talaga yung estilo, no? Na kung saan bawat areas mo, meron ka mga nakatoka na tao. No, masyado namang hina-highlights na itong mga DDS na to yung ginagawa ng kanilang Vice President. 'Di ba? Si Vice President Sara Duterte nowhere to be found naman. Samantalang yung ating Pangulo, no, hands-on dito sa ating bansa. Ano na naman sasabihin nito mga DDS na to? Trabaho niya yan eh. Yun na nga. Trabaho ng ating Pangulo, no, yung mag-ikot, 'di ba? Yung i-manage lahat ng mga iba't ibang ahensya. 'Di ba, mga kababayan? Trabaho ng ating Pangulo yun at ginagampanan niya kung ano yung kanyang trabaho. Samantalang itong Vice President natin, yun na nga lang yung gagawin niya, no? Yung makita siya ng mga kababayan natin na hands-on sa pagbibigay ng mga relief goods, no? Sa pagbisita sa mga center, no? Ng evacuation center. 'Di ba? Hindi niya magawa kasi wala nga siya dito sa ating bansa. Ito yung Pangulo natin, kumikilos, umaaksyon. Sa ating balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng bagyo at habagat sa San Mateo, Rizal. Unang dinalaw ng Pangulo ang Mali Elementary School sa San Mateo, Rizal, kung saan kinamusta niya ang kalagayan ng mga evacuee doon. Naghatid din ng tulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga inilikas sa Barangay Santa Ana sa San Mateo, kung saan ipinamahagi ang pagkain, hygiene kits, water filtration at iba pang tulong para sa mga apektado ng sama ng panahon. Kasunod nito ay pinulong ng Pangulo ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa kanilang update sa mga isinagawang hakbang at pagtugon sa epekto ng kalamidad. Nagbigay rin ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa pagpapaigting pa ng government response at mahakbang upang matiyak na mapabuti pa ang pagkontrol sa pagbabaha. Patuloy lang ang pagtitingin natin at pagtitiyak natin na ang taong bayan ay lalo na yung mga na biktima o na-displace o nagka-problema dahil dito sa mga bagyo ay mabibigyan ng assistance. Ang isa pang dahil marami naman tayong SOP kahit nung nasa US pa ako, alam na namin kung ano yung kailangan gawin. Tuloy-tuloy ang proseso ng pagbibigay ng relief, pag-rescue, pagbibigay... Diba, sabi sa inyo, standard na yan, mga babayan. Dahil maging yung Pangulo natin, may mga ganon direktiba rin. Diba, SOP talaga yon. No, nasa bawat lugar, may mga satellite offices kayo, may mga ahensya kayo, na sila yung kikilos. Kumbaga, merong
merong mga ano yan, may mga galamay yung mga yan, no? Ganun talaga yung sistema. Kaya yung mga DDS, huwag kayo masyadong matuwa sa ginawa ng Vice President. No, na kahit sasabihin niyo kahit nasa ibang bansa nagtatrabaho. Na nagtatrabaho dito yung kanyang secretary. Yung spokesperson niya. Bigay ng relief, pagbubukas ng mga kalsada, patiyakin na may kuryente ang mga ospital. Di ba mga kababayan? Yun yung serbisyo na hinahanap natin. So ano yan, yan na muna ang ating updates ngayon mga kababayan. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At ito pa, no, kahit ilang pang tulong yan, yan yung mga DDS mga kababayan. Kahit ilang pang tulong yan, wala pa rin siya magawa. May governor naman tayo ng Garapan. Pumunta dyan, huli ng lahat, kagustuhan niyang mag-ipon ng tubig. Yan, pinagbigyan siya ng puon ng tubig mo. Kaya mag-isip to mga DDS na to mga kababayan. Parang mas gustong-gusto nila, no, na may nangyayari, no, sa mga kababayan natin. Tuwan-tuwa sila. No, kapag ganyan may mga nangyayari, oh, 'di ba? Anong klaseng tao tong mga to? Mga kababayan, 'di ba? Oh, sabi dito, may governor naman tayo. Well, natural, may governor. Ganon din yung kay VP Sara. 'Di ba? Tuwan-tuwa kayo kasi gumagalaw yung OVP kahit nasa ibang bansa. Natural. May galamay yan. Ganon din yung gobyerno natin. 'Di ba? Ang punto rito, yung pangulo natin, hands-on. Ang punto rito, no, mga tolonggis na DDS, yung pangulo natin, umiikot sa mga lugar no, na nasa lanta. Tinitignan yung kalagayan ng mga kababayan natin. No? Personal. 'Di ba? Yung Vice President nasaan? Aber? Oh, ano masasabi ninyo dyan ngayon? Okay, so yan muna ang ating updates ngayon mga kababayan. At syempre maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. At kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mopsids ng Box TV. Peace. I'm out.